Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating vlog. Ayan, at nako, sana po ay nasa mga mabuti po kayong kalagayan. At ang ating pong pag-uusapan dito sa vlog natin na ito ngayon ay patungkol po dito kay Senator Robin Padilla. Na to the rescue kagad eh. To the rescue kagad. Nako, napag-usapan lang yung ICC. Aba, meron na kagad pong patutsyada itong si Robin Padilla. Bukod po sa pagdayo ng kain sa hearing sa Senado. Heto po, panoorin natin ang kanyang patutsyada rito. Okay. Ng usaping tunal at kolektibong pribilehiyo upang manindigan patungkol po sa isyong dapat sana ay noon pa ay natuldukan na. Ang tinutukoy ko po ay ang pilit na pagbubukas ng usaping kung nararapat bang usigin ng International Criminal Court ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayun. Dapat lang naman talagang usigin. 'Di ba? Dapat lang naman talagang kumbaga pagbayarin sa kanyang mga nagawang kasalanan. 'Di ba? Yan ay maganda ring pagkakataon para dito kay Digong, 'di ba? Kung wala talaga siyang kasalanan, wala talaga siyang ginawang masama sa nangyaring EJK noong panahon ng kanyang panunungkulan bilang presidente, di masasagot niya sa korte, di ba? Yun nga maganda nun masasagot niya sa ICC. Over defensive naman kagad tong si Pogi. Nang ilan mula sa masidhing pagkauhaw ng ating mga kababayan para sa pagbabago. Hindi po natin nalilimot ang pagod na nararamdaman ng ating mga kababayan pagdating sa issue ng kriminalidad at ilegal na droga na isa sa mga nagiging matinding hadlang tungo sa ating pag-ahon mula sa kahirapan at pag-unlad bilang isang lipunan. Dala ang pangakong dadating ang pagbabago. Lahat tayo ay naging saksi kung paano pinagkatiwalaan ng sambayanang Pilipino si dating Pangulong Duterte. Simula nang mahalal siya sa pwesto hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino. 2 taon matapos ng kanyang tagumpay noong 2016 na halalan, ayon sa resulta ng Pulse Asia Survey noong 2018, sa 2 taon ng termino ng dating Pangulo, 69% ng mga Pilipino ang nagsasabing ang pagsupil sa ilegal na droga ang pinakaimportanteng pinagtagumpayan ng ating dating Pangulong Duterte. Maging sa kasagsagan po ng pandemya. Ayan. Puntahan natin yung sinasabi na yan. Bigyan natin ng reaksyon. Sabi mo, yung pinagtagumpayan ni Digong ay yung war on drugs. Pagsagot sa problema sa droga. Ba't may droga pa rin? Hindi ko malaman. Paano naging matagumpay kung may droga pa rin? Diba? Sabi nga niya, 6 months tatapusin niya ang droga. Anak ng teteng, ginawa pa niya nga tauhan yung nagtitinda ng droga. Mariosep. Paano nangyari yun? Kaya alam niyo po, hindi ako naniniwala na dyan sa mga survey na yan, sa mga rating na yan. Bakit? Kaya Digong, wala na nga nagawa, binaon na nga tayo sa utang, mataas pa ang trust rating. Mataas pa ang satisfaction rating. Ay, sus Mariosep. Di bali na lang negative 0 ang negative 1, negative 2, negative 100 ang trust rating. At ang satisfaction rating, wag lang tayong ibaon sa utang. Baka yung mga natanong ng survey na yun, hindi alam na binaon tayo ni Digong sa utang. Baka
hindi alam ng mga na-survey na yan na si Digong, yung utang simula kay Emilio Aguinaldo hanggang kay Pinoy, dinoble niya, dinagdagan pa niya ng 1 trilyon, naging 7 trilyon. Sus Mario Josep, di bali na lang, di ba? Kung magbibigyan ng ganyang kalaking rating yan, tapos binaon naman tayo sa utang. Grabe naman yan. May ganyan palang rating, sobrang taas kahit baon tayo sa utang. Na masasabi nating humamon sa tatag ng ating pamunuan na natiling mataas ang rating ni dating Pangulong Duterte. Ewan ko bakit pinangangalandakan niyo yung rating na yan. Kung hindi naman yata magbibigay ng mataas na rating yung Pulse Asia, baka kung ano gawin sa kanila ni Digong. Diba? Hindi na ako naniniwala Ngayon nga si BP Sara, 'di ba, ang taas pa rin ng kanyang trust rating pati ng satisfaction rating. May nagawa ba? Gawa ba? Ano ba ginawa niya? Bukod sa gumastos ng 125 million in 11 days. Bukod sa pagpapatanggal ng mga visuals, mga poster, learning visuals o visual aid para sa ating mga estudyante. Ano ba nagawa niya? Bukod sa pagtatanggol niya kay Kibulok, ano pa ba nagawa niya? Tapos napakataas pa rin ng trust rating at satisfaction rating. Bali na lang. Ewan ko ba kung saan nanggagaling yung mga rating nyo na yan? Sagradong 91% noong Setyembre 2020 at Nobyembre 2020. Ayon rin po yan sa Pulse Asia. Alam mo ba, Robin, na binaon tayo sa utang niyan? Kahit yung apo mo o apo ng apo mo hindi pa pinapanganak, may utang na. Kung sa bagay, mayaman ka naman. Kaya hindi mo ramdam yan. Kaya naman, nakakadismaya po. Hindi lamang para sa inyong lingkod. Nakakadismaya talaga. Pinagmamalaki niya yung 16 million bumoto kay Digong. Kay PBBM nga 31 million 'Di ba ang bumoto, pero ninanais pa ng kampo ni Kibulok na mawala sa pwesto para maipalit si Sara. Kundi sa milyong Pilipino na nagtitiwala kay dating Pangulong Duterte na ang balita ay ibinubuhay na naman po ng International Criminal Court ang mga issue nila. Wala tayong magagawa kung buhayin ulit. Kung yan ipadampot, sabi nga nung tagapagsalita nung isang babaeng abogado, nakita ko sa interview dyan sa teleradyo, ngayon daw pong taon na ito ay talagang baka daw po talaga lumabas na ang warrant of arrest nitong si Digong. Ngayon, di ba, kung wala namang kasalanan, ano bang problema? Kung wala naman siyang tinatago at naniniwala naman siya na siya'y inosente, bakit ano bang kailangan ikatakot? Ano ba ang kailangan na kumbaga ano ba ang kailangan na protektahan? Akala ko ba matapang yan si Digong? Bakit gano'n? Bakit parang natatakot na, parang kayo'y mga alumpihit na, parang kayo'y mga naapektuhan. 'Di ba? Huwag kayong matakot. Ayan nyo na lang, 'di ba? Di kung lumabas ang warrant of arrest, mayaman naman kayo. Samahan nyo doon sa kulungan ng ICC, 'di ba? Bantayan nyo doon. Napapansin ko dito kay Robin, ang mga pinagtatanggol, yung mga sinasabi niyang pinagkakautangan niya ng loob noong siya'y kumandidato. Pero dapat ang tignan mo ay yung mga Pilipino na nagtitiwala sa'yo.
Hindi yung mga ilan lamang ang iyong pinapabura. Yung pinapaboran mo, nagpairam lang sa'yo ng chopper. Isa lang naman boto niya na. Pinagtatanggol mo yung hindi naningil sa'yo ng pagpe-play ng advertisement mo, yung campaign commercial mo noon. Yan ang pinagtatanggol mo. Ano ba ang ano niyan? Isang boto lang din naman yan. Tapos ang botong makukuha mo dyan sa KOJC, sa kulto ni Kibulok, nasa 50 mil lang pala miyembro niyan. Baka kalahati lang ang botante dyan. Dapat ipakita mo sa taong bayan na ikay binoto ng taong bayan para ka sa taong bayan, hindi ka para sa iisang tao lang. Kinakampihan mo yung mga pugante, mga kriminal. Ay nako, hindi ka na makakaulit niya. Wala nang bumoto sa'yo. Baka hindi ka na makaulit niya. Bahala ka, hindi na makakapagturok ng ano ba yun? Glutathione ba? Sa opisina mo sa Mariel. Hindi ka na rin makakasama sa paglipat ng mga senador sa bago nilang Senate building. Di ba? Sa kasamaang palad, nalulungkot po tayo sapagkat itong kanilang ingasang alang-alang at ibinibintang na kaso, ito daw po ay ang krimen laban sa sangkatauhan. Ano ba tawag doon? 'Di ba? Napakaraming nagpapatotoo na siya talaga ang kumbaga, siya talaga ang merong ano diyan merong talagang kasalanan diyan sa war on drugs, 'di ba? Sabi nga nito sa totoo lang ito matanda na ito pero nasa tamang pag-iisip pa. Alam nyo, ewan ko kung ano ang ano ko rito pero sa totoo lang, ngayon, maganda yung sinabi nito nitong taon to. Hindi pinag-aralan ng mabuti. Ganyan inilarawan ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang executive order ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng pagbibigay ng lisensya sa mga pogo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. I agree with the president. I will kick out Pogo in this country. Pogo is a money laundering operation. Diretsahan ang pahayag ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile nang humarap sa Kamara. Kasama niya ang anak na Administrator and Chief Executive Officer ng Cagayan Economic Zone Authority o CEZA na itinanggi namang may Pogo roon. I want to categorically state that there are no Pogos in the Cagayan Special Economic Zone and Freeport. May komento rin ng mag-ama kaugnay sa Executive Order No. 13 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pag-regulate at pagbibigay ng lisensya sa gambling at online gaming facilities. It was ill-advised. They did not study it well. My God, Pogo was banned by Cambodia, banned by many countries in Central Asia, and we adopted it here. And why is it that until now, you have Pogos in Banban and Porac and without Pagcor being able to control them? Is that a wise decision, wise activity? Do you believe that Di ba? Wise activity ba yan? Executive Order Number 13 that was issued by the former President Rodrigo Roa Duterte was a mistake? Yes po. Kita nyo? Yes po. Mistake talaga yan. Saka itong sinasabi mo, Senator Robin, na etong si Digong ay napakaraming nagawa, napakaraming kabutihan, puro kabutihan na sinasabi mo patungkol kay Digong. Alam ko bias ka syempre, kaya ka nga naging senador dahil diyan Pero 'di ba, wag mo namang iakay ang mga Pilipino sa kamangmangan na etong si Digong ay magaling. Kasi kung magaling talaga 'yan,
hindi yan mag-uutos na papasukin ng Pogo dito at isasaligal pa. Illegal na nga sa ibang bansa. Tapos dito, isasaligal pa. Yan ang solusyon niya sa sinasabing walang pondo. Yan ang sinasabi niyang solusyon niya sa pagkakagipit ng gobyerno. Tapos, ngayon, dito sa nangyari na EJK, pinagtatanggol mo. Nako. Dapat hindi mo pinagtatanggol. Kasi yung pinagtatanggol mo na nagpasimuno ng EJK, kung dun nga sa Pogo, nagkamali siya, maaaring dito sa war on drugs niya, nagkamali din siya. Biruin mo, yung kanyang ginawang economic advisor ay numero 1 drug lord noong panahon niya. Ginawa pa niyang tauhan, ginawa pa niyang talagang katiwala, ginawa niya talagang pinagkakatiwalaan niya pagdating sa ekonomiya. Ano nangyari? Nagkanda leche-leche. Nagka-bound-bound tayo sa utang. Pinapasok ang Pogo, puro krimen. Pati yung Pogo, meron na ngayong connection sa droga. May connection sa Parmali. May connection kay Michael Yang, sa kapatid ni Michael Yang, si Alice Gu, may connection din. Nagkanda leche-leche na at kitang-kita na ang mga link nito sa Pogo ng dating mag-amo na si Harry Roque at si Digong. Tapos tanggol ka ng tanggol. Nako. Crime against humanity. Sa ilalim po ng Article 7, Talata 1A ng statute. Para po sa kaalaman ng marami, ang krimen na isinumite sa ICC ay sinasabing naging laganap po sa buong Pilipinas sa pagitan ng ika-1 ng Hulyo. Totoo naman yun. Sa loob ng 1 year and 6 months, na pamumuno ni Digong, nasa 20,000 na ang sinasabing tinumba o ginurgur. Ayon mismo yan doon sa loob ng Kongreso. Si Chef Jokno ang naglabas niyang datos na yan at yan ay galing po mismo sa gobyerno ni Digong nung panahon na yun. Magsisinungaling ba yung datos na yun? Galing mismo sa gobyerno ni Digong yun. 2016 hanggang sa ika-16 ng Marso 2019. Sa konteksto ng tinatawag na digmaan laban sa droga. Gayon din sa lugar ng Davao sa pagitan ng ika-1 ng Nobyembre 2011 hanggang sa ika-30 ng Hunyo 2016. Ito po ang isang statement ng ating kalihim mula po sa executive. Mula po sa secretary ng DOJ na siyang dapat na magbibigay po ng pahintulot sa ICC. Ang sabi niya, malaking insulto sa ating lahat. Kapag pinapasok daw po natin ng ICC, para na po nating sinabi na walang kwenta ang ating hustisya. Ayun, diba? Noon po yan, sinasabi yan ng ating Secretary Boying Remulla. Kasi ICC nga yun. Pero ang Interpol, membro po tayo eh. Yan ang problema eh. Hindi talaga tayo makikipagtulungan sa ICC. Pero sa Interpol, wala tayong magagawa dahil membro tayo ng Interpol. Kaya po talagang mag-iiba ang ihip ng hangin dahil nga po, malay ba naman ng ating mga gobyerno, mga taong gobyerno na gagamitin pala ng ICC ang Interpol. Sino ba nakakaalam niyan, di ba? Si Trillanes nga lang ang unang nagsasabi niya. Pero ngayon po, na lumabas na po itong kautusan o request ng ICC at gagamitin ng Interpol para po makausap itong mga suspect na sila Bato, Karamat at si Mata at si Albayalde at kung sino pa man, pati sa pagdampot dito kaya Digong paghain ng warrant of arrest ng ICC makikipagtulungan po ito sa Interpol at padadaanin sa road notice ng Interpol. Kaya po, ang mangyayari niyan, si Digong, si Bato de la Rosa, si
Yan na. Yan na yung, nako, kung itong si Maharlika may downfall, nako, tsak na kayo, may downfall din dyan. Bayan ito. Atin pong ipinupunto lamang na siya ring pinaninindigan ng ating kagawaran ng katarungan. Walang jurisdiction ang ICC sa sitwasyon sa ating bansa sa ilalim ng prinsipyo ng non-intervention o hindi panghihimasok o pangingialam sa sovereign equality gaya ng nakasaad sa United Nations Charter. Ayan. So, siyempre, ito pong video na ito, February 23, 2023 pa po yata ito, nung sinabi ito ni Robin Padilla. Ito yung privilege speech niya noon pa po. February 23, 2023 pa to, last year pa. Ngayon, iba na po Iba na po ngayon ang pinag-uusapan kasi hindi nila alam o hindi alam nitong si Robin na meron po palang pwedeng gawing opsyon o maging opsyon itong ICC na makipagtulungan, komunikasyon sa Interpol para po mabigyan ng red notice itong si Digong at dito po ay mahuli po dito sa ating bansa. Yan po ang hindi nalalaman nitong ating mga senador, ng mga ating mga kumbaga ng ating mga kongresista din. Tanging si Trillanes ang naglabas nito, pero ni isa po sa kanila, hindi po nila alam to, hindi nila nakita na ito po'y pwedeng mangyari, na ang ICC lalapit sa Interpol para po sa pagkakahuli dito kay Digong. So, hindi nila to napaghandaan. 'Di ba? Kung magagaling lang sana itong mga bata ni Digong sa Senado, pati itong si Bato de la Rosa na magpasa hanggang ngayon ay pinaninindagan pa rin na hindi pwedeng makialam ang ICC, hindi pwedeng makialam ang Interpol dito sa ating bansa. Nagkakamali po kayo dahil pwede po. At sinabi na ng DOJ na hindi po pipigilin at hindi rin po haharangin ang mga magiging aksyon ng ICC at Interpol. Ano kaya masasabi ngayon ni Robin Padilla? Kasi dito pinagtatanggol niya nung una to Pinagtatanggol niya dito sa issue ng pagpapahuli ng ICC kay Digong. Sabi nga ng ating Pangulo, hindi makikipagtulungan ng gobyerno natin sa ICC. Heto na ngayon ang Interpol. So, paano ba yan ngayon? Diba? Mahihirapan kayo ngayong i-depensa yang si Digong. Samahan nyo na lang po doon sa ICC. Sa Dahig yata ba yun? Dahig sa Netherlands ba yun? Samahan nyo na lang din. Diba? Para masigurado nyo ang kanyang kaligtasan doon. Para masigurado nyong napapakain ng maayaw. Pero okay, naniniwala. Nako, bago dumating po yan, may wheelchair na, may neck brace na, meron ng medical report na merong malubhang karamdaman yung taong yan. So, yun lamang po. Kaya hanggang dito lamang itong aking vlog na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsama, panonood dito sa aking vlog. At salamat po sa inyong pag-subscribe sa aking channel. Thank you po sa inyong suporta. Kung nagustuhan niyo po itong aking vlog, paki-like niyo naman po. At kung kayo po ay gusto nyong makapanood ng mga advanced video natin, meron din po tayong membership diyan. Nandyan po sa baba ang link. Sana po ay masupport nyo ang aking channel through membership. Ayan. At salamat po sa inyong tiwala. Salamat po sa inyong suporta. Mama chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Bye-bye po. Salamat po. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Tanga-tanga, wag kang tanga. Pagkat walang gamot yan sa taong tanga. Wag kang tanga. Wag kang Tanga-tanga. Malamang na sa'yo, ika'y madisgrasya. Pag ika'y tanga. Wag kang